sulat po sa bulatan. Kami rin po natin yung umaga. At yung ating po dalawang kapatid naman ay ating po isinubo sa Angeles City. Johan, nagpaalam siya Johan, sa December na sila uwi. Kaya next week naman po ay kami po naman ay Ate Pinyo ang siya pupunta ng Angeles. Di ba mo siya pa, the book of 1 John chapter 5? The book of 1 John chapter 5. Sulat na unang buwan, kapitulo 5, 1 John chapter 5. First John chapter 5. At yung umaga ay ibig ko pong mag-focus tayo muli patungkol po dito po sa ito pong marks of the true believers. Sapagkat hindi kaunting pagkakataon na nakakatagpo tayo ng mga tao na matapos mag-profess na sila daw ay born again, sila daw ay Christian. Pero pagkalipas ng mga ilang araw natin nakikita ay hindi natin maiwasan magtanong, totoo kaya ang kanilang sinasabi. Kamakailan ay kasama ko si Brother Lando, meron kami pinuntahan ng isang bahay at tinanong ko patungkol sa kanyang kaligtasan kung siya 100% sure na pag namatay ay sa langit siya pupunta. Ang sabi niya ay, oo. Sabi ko, bakit? Kasi tinanggap ko si God. Ganun na. Pero siyempre, sa aming pong pag-uusap ay wala akong makita na masasabi ko na itong tao ito ay tunay na mananampalataya. Kaya ngayong umaga ay ibig kong muli tayo kong magtungo sa ganoong paksa. At ay pag-usabi ng umaga itong unmistakable marks of the true believers. The unmistakable marks of believers. In 1 John chapter 5, verse 1 to 5, at ating basahin po ito responsibly, verse 5, 1 to 5. Nandiyan na po kayo? Ako muna, verse 1, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. For this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are not what? Say naman? Ay lahat. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. Ang Diyos, salamat sa iyo sa bagay ito. Salamat po sa iyong mga anak. Nag-inipon mo rito upang muli pong i-celebrate ang kabutihan mo, kadakilaan mo, biyaya mo, awa mo, nasagana mo, ipinagkakaloob sa iyong mga anak. Kaya umaga, Lord, I pray na tulungan mo kami i-focus ang lahat sa iyo. At gawin namin ang lahat ng ito para po sa iyo. Mabigyan ka namin ng kadakilaan, kaluwalhatian na nararapat po namin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, ito pong mga marks o mga palalandaan na ating pong pag-uusapan ay hindi po ito suggestion lang. Hindi. Bagkus ito po'y evidence, katibayan sa buhay ng isang tao na nabago ng Diyos sa pagkatunay siyang nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Unmistakable. Ibig sabihin ay clear, undeniable, hindi mapag-aalinlanganan. Tunay na makikita mo sa isang taong tunay na nakakilala sa ating Panginoon. Amen? Clearly recognized. Clearly recognized. Unmistakable. Alright? Next na siya ay isang tunay na mananampalataya. Okay, number 1. Verse number 1. Tayo natin ulit. Verse number 1. Whosoever believeth
that Jesus is what? Is the Christ. Is what? Born of God. Ano yung number one? Unmistakable. Faith in Jesus Christ. Ano yung number one? Pakalakas? Yes. Pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now, listen carefully sana, this faith is not a one-time act. Amen. Are you with me? It is not a one-time but an ongoing trust. You know what I mean? Ongoing trust. In John 8:31, then said that sa number Lord, if you continue, are you with me? If you continue in my word, then are you what? My disciples indeed. You see? May pagpapatuloy. Alright? May pagpapatuloy. Hindi ito yung minsan sabi mo, ano tao ito? Para bang naligtas lang pero walang nangyari sa kanyang buhay. Ano ba itong tao ito? Tumanggap daw, nabaptize na pero hindi mo makita na church. Ano with me? Walang transformation. Wala kang buhay na makita mo sa kanya. You see? Ang sabi ng Panginoon, if you continue in my word, amen? Amen? If you continue in my word, kayo nga ang aking mga tagasunod. You see, bakit? Bakit talagang nanampalataya sa Panginoon Kristo? Alright? Just kisang, and this faith, it involves or it covers salvation at every aspect ng kanyang buhay. Hindi ito yung mere belief. Alright? Sabi ng kausap ko, okay, tinanggap ko si God. Ako na may tinanggap kay God. Alright? You see, pero sa pag tinanong mabuti, inimbestiga ko mabuti, nagtanong-tanong ako, kung lumalabas yung kanyang pagtanggap na sinasabi, yung bang may belief lang. Yung parang naniniwala naman ako may Diyos. Naniniwala naman ako kay Christ. Sabi ko, kaibigan, even the devil believes and tremble. Hindi sa bakit naniniwala ka meron Diyos, meron Christ, pupunta ka ng langit. You see? Ang mga demonyo naniniwala, nangangatok pa. Ikaw hindi ka nangangatok eh. Ikaw mo, di ba? Tapos badala ka, di ba? Okay, yun pala ay hindi maganda yung pagsasama, tama? Buti pa sila ito nakita mo. Delikado to. Di ba? Okay, marami tayo nakatagpo. Natumanggap din daw, nabaptas. Pero kita mo, di ba? Problem child. Di ba? Puro tataw ang katawan, nag-a-addict. Yun ba yung naligtas? Di ba? Yun ba yung ganampalataya? Napaka-imposible naman na yung creator ng heaven and earth. Are you with me? Yung nabuhay na muli mula doon sa mga patay. Tinanggap mo, tumahan sa pero walang nangyari sa buhay mo. Imposible. Simple yun. Yung bahay sa gitna ng bukid, napakadilim, napakadumi, warak-warak. Diba? Okay, sapagat walang nakatira. Pero isang araw, nakita mo yung bahay na warak. Hindi na warak. Maganda na, magara na, malinis na, maliwanag na. Ang ibig sabihin, may nakatira na. Pero din ikaw. Nung araw walang Diyos na nakatira sa buhay mo, na umahan si Jesus. May nangyari. Nagdiwanag ang buhay mo. Nabago mo, bakit? Sabagat tunay kang nanampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yes, faith in Christ. It covers salvation and every aspect ng ating buhay. Amen? Pamilya mo, may mangyayari. Di ba? Kabuhayan mo, may mangyayari. Amen? Pananalapi mo, may mangyayari. Bakit? Sabagat may Kristo nang nakatira. Bakit? Sabagat nanampalataya ka sa ating Panginoon Kristo. This verse number 5. Then you bigyan yung message. Ipakalakas ka. Who is that overcoming the world? But he that believeth, he that believeth that Jesus is the Son of God. Okay? Jesus is the Son of God. Okay? Ito may nagpapahayag na si Christ ang Messiah.
Alright? The anointed one. Huh? Okay? He's the Son of God, the Creator. Okay? He's God manifested in the flesh. Kaya hindi pwedeng walang mangyayari sa buhay. Alright? Okay? Faith in Christ. Faith in God. And this faith, and this faith result in what? New birth? Ano pa? New nature and the indwelling of the Holy Spirit. You see? Kaya kapag tuloy yung pananampalataya, this faith is what? Alright. Ito yung nagbubunga na what? Bagong kapanganakan? Ano pa? Okay. Pagkakaroon mo ng what? Bagong kalikasan? Ano pa? Pagtahan ng banal na Espiritu at ikaw ngayon kabilang na sa pamilya ng Diyos. Maliwanag ko sa atin? Amen? Nung ating marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan, mula nang tayo ay manampalataya, tayo ay tinatakan ng Espiritu na ipinangako. Amen? In 1 Corinthians 16, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kayo ba din tayo? In Romans 8:14, ang bawat pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Amen siya? Romans 8:16, ang Espiritu rin kasama ng ating Espiritu ang nagpapatuto na tayo ay mga anak ng Diyos. You see that? Kaya kapag naligtas talaga, di ba? Sa bakit may Espiritu tumahan sa Kanya, ang Espiritu ng Diyos, talagang nagbabago siya. Di ba alam nagaganap yung sinabi ng 2 Corinthians 5:7, that if any man be in Christ, guess what? Yes, he's a new creature. All things are what? Yes, all things become what? Ito magbago na. Alright? Kaya makita mo na faith in Christ. Ang lahat ay what? Bunga ni Kristo na kanyang sinampalatayanan. Okay? Faith in Christ. Faith in Christ. Okay? Kaya may transformation, may conversion. Alright? Okay? And this transformation shifts our desire, directing to us to please God and to live for God. Hindi ka na ngayon nabubuhay para sa sarili mo lang. No? Di ba? Kundi para sa anak ng Diyos na siya ay umibig at nagbigay ng buhay para sa iyo. Ama, hindi ba? Yung alak, yung sigarin, yung adik, pang sarili mo lang yun, gusto mo lang yun. Pero naman, hindi gusto ng Diyos yun eh. You see that? Kaya because of faith in Christ, ito mo, nabubuhay ka na pala sa Lord. Kaya, hinahanap Lord, ano ba ang nais mo sa buhay ko? Ito mo si Pablo. Mula nung nakakilala, kaniligtas pa lamang, kabataan mong pa lamang sa lupa, ano ka nang sabi? Lord, what will thou have me to do? Amen? Nagtanong ako, anong gusto mong gawin ko sa buhay? Anong gusto mong gawin ko sa buhay? Anong gusto mo gawin ko sa buhay ko? Faith in Christ, ang unang-una, na talagang mark ng isang tunay na nanampalataya sa ating Banal Spirit. Undeniable, unmistakable, very clear, very clear. Alright? At maging siya, alam niya, maging sa kanyang sarili lang. Lahat na ito ay bunga ng, ano yung number 1? Faith in Christ Jesus. Okay? Second thing, notice verse number 2. Number 2. Ang niya? Verse number 2. Alright. Basta yung Tagalog. Dito'y ating nakikilala na tayo ay nagsisiibig sa mga anak ng Diyos sapagkat tayo ay nagsisiibig sa Diyos. At tinutupad natin ang kanyang mga utos. No, sa King James Bible, sa Authorized Version, ang sabi ng version ng Bible, by this we know. Ito mo? That we love the children of God when we love God and keep His what? Alright. Ano yung pangalawa?
na unmistakable, proof, di ba? Okay, ng isang believers. Number 2, love for God. Tignan mo yan? Love for God and what? Alright, pag-ibig sa Diyos at sa mga tao ng Diyos. Kita niyo, di ba? Kaya kapag tunay ka naligtas, kasi ka muli, hoy, masakit sa'yo magkasala. Maliwanag ba? Nakakadama ka ng pagkapahiyan nung dati, makapal ang mukha mo eh. Tama, di ba? Tama. Yes, eh. Kaya wala sa'yo. Hambog ka pa ano, di ba? Tama, hambog ka pa ano. Nakadalawa kami, nakadalawang case kami. Isang case kayo. Pinagahambog mo ba, di ba? Parang tatapang-tapang ka. Sino na ba? Tatapang-tapang ka. Tama, di ba? Ngayon, napapahiya ka pag naalala mo yung kalokohan mo ng araw. Pag nakagawa ka ng mali, alam mo kasalanan, nakatapahiya ka. Nagigilty ka, alam mo mali ang ginawa mo. Bakit? Kasi may pag-ibig ka na ngayon sa Diyos. Tama ba? Medyo mga dati mong kabarkada, kayo naman, ayaw mo lang makasama. Tama ako. At higit mo gusto makasama itong mga tao ito. Ina? Bakit? May pag-ibig ka na sa Diyos at sa mga tao ng Diyos. Ito yung mga taong makakasama mo pagdating mo doon sa langit. Sila rin. Di ba natural lamang na mahal mo yung sarili mong pamilya? Natural lamang. Walang taong magino na binabato sa sariling bahay. Tama ba ako? Oo. Walang taong magino na sarili niyang pamilya sinisiraan niya sa ibang tao. Tama? Dahil mo ko sa'yo. Mahal mo sarili mo rin, pamilya mo rin, di ba? No, ganun din. Pangalawang ebidensya ng tunay na telebisyon, may pag-ibig sa Diyos at sa mga tao ng Diyos. Mahal mo to, Calvary. Mahal mo to. Kaya Sabado pa lang pinaghahantaan mo na to. Amen? Nakapaligo ka na, madaling araw pa naman. Nakahanda na, jacket mo. Bihira ako iso ng jacket. Makapag-jacket ako yun. Kundi mo lang naka-jacket na. Kasi pampapogi, di ba? Nakahanda. Tama ka. Nakapaligo ka na. Di ba? Yung magbihirang maligo, pero pag magsis-magis, niligo ka, magligo. Excited ka, tama ba? Excited ka. Yun ang isang unmistakable. Evidence na tunay kang naligtas. Mahal mo ang Diyos at mahal mo ang mga tao ng Diyos. Ito yung gusto mong makasama. Hindi ka para magtalim ng galit ka rin sa mga magkatampuhan kayo, magkagalit, pero mayroong mga hangarin, magkaroon kayo ng reconciliation. Amen? Di ba hindi ka gano'n, suriin mo sarili mo. Examine yourself whether you are in the faith. You love God and you love God's people. Again, masakit siya yung magkasala. Okay. Nahihiya na, nakakadama ka ng pagkakahiya sa Panginoon. Natural lang, di ba? Natural lang, managis, tumutulong ka sa iba. Pero higit ang pagtulong mo sa kapwa mo mananampalataya. Amen? No, natural lang. Nung panahon na may mga sakuna, nag-ipon tayo ng, talaga hindi ko marami bagarani yun. Yung isang umaga lang, nag-raise tayo ng pera. Yung pandemic, di ba? Nag-raise tayo ng pera, umaga lang yun. Ang mahali pa lang, ang dami na, tama? Sino ang unang-una natin pinadalan? Ang member natin. Pamilya yun eh. Amen? Hindi masama yun. Okay? Sabi ng Bible, gumawa kayo ng mabuti sa lahat
lalo't higit sa inyong kasambahay sa pananampalataya. You see, you love God and you love God's people. Okay, nabigay tayo sa mga miyembro. Okay, natira. Sige, sa iba. Listen, Christian, mahal mo ba itong mga tao nito? Mahalaga ba sila sa iyo? Amen? Nag-e-enjoy ka ba sa Calvary? Amen, Christian. Thank God at nakakadama ako ng kagalakan sa aking puso kapag may mga member tayo na napunta sa malayo, malayo naman, hindi makakapunta ng Sunday, nakisimba lang sa iba, pero hinahanap yung Calvary. Totoo ako. Hinahanap yung Sunday school, yung preaching, yung paraan ng pag-aawitan, hindi para nasa kulinarya ka. Diba? Baptist tayo, gusto ko yung ayoko parang kanta-kala mo sino bang Pavarotti. Amen. Natutuwa nga kayo sa Rochelle. Ito ko, Pastor, nakakapanibago ito, nakakanta ang bakal. Bilisan mo. Nagulat tayo kay Kenneth eh, di ba? Agad, nagtutulog ako. Hindi ka tinadala dyan para mag-preach lang si Ding. Huwag ka munang makialam dyan. Ako bahala dyan. Sabi ko, buti kung singer ka. Nag-i-instruct agad si Kenneth sa amin. Anyway, natutuwa pa rin ako kahit paano. Excited siya, di ba? Ako, hindi ka tinala dyan para mag-instruct. Alalay ka ni Brother King. Siya yung king, ko yung payaso. Ito yung clown. John. Ako, di ko yung payaso. Kasi si Brother, si Ken, magkwento yun eh. Pag talaga ito hinahatang mag-rap, isang mo kayo, ano diba? Talaga magkukwento siya mula dyan sa sambat hanggang sa amin nagkukwento ang kanya. Hindi ka talaga makatulog. Hindi ba? Ayan, natagin niyo. Kaya talagang mamahalin mo si Kenneth tsaka ang Calvary. Amen? May mga Christian, may mga tao na akala pag naging Christian ka na, at naging Baptist ka, hindi ka na masaya. No, masaya kami. Diba namin? Ang aming joy ay hindi nakabasa sa alak, sa derisyon. Ang aming joy ay kagalakan sa Panginoon na hindi masayot ng pag-iisip ng tao. Yung joy nila, hinihiram nila sa vision. Tama? Yung joy natin ay magkaloob ng Diyos. The fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, and patience. Kahit walang pera, kahit walang bago, masaya. Marunong magtiis. Love for God and love for others. Faith in Christ produces love for God and His people. True salvation ignites a love for God that transforms every action. Amen? Okay? At nagkaroon ko ng desire to live for God. Amen, Christian? Pero si Christian, one thing ha, tandaan po lagi, this love is not forced. Hindi ito yung pag-ibig, hindi yung pag-ibig na pinipilit mo. Amen, Christian? Hindi ka pinipilit dito. Hindi tayo yung para bang mga Pariseo na pinipilit na lumungkot, hindi naman malungkot. Pinipilit sila, hindi naman masaya. Hindi gano'n. Ito yung pag-ibig na nagpoplo. Di ba alam niyo? Amen? Umaagos. Tama? Dulot ng Espiritu Santo. Alright? Dahil dito, yung ating dialog na relasyon sa Lord ay what?
buhay. Okay, buhay. Okay? Hindi ito yung para bang ritual lamang, hindi. Normal, natural. Okay? If you love God, you will love God's people. Siyempre, pag mahal mo ang Diyos, nakikinig ka sa akin? Pag mahal mo ang Diyos, tingin sa akin, iibigin mo maging yung kanyang salita. Amen? Iibigin mo maging yung kanyang salita. Sabi nga ni David, oh, how I love thy law. It is my meditation day and night. Ibigin mo maging yung church decree ng Lord na inibig niya. Sabi ng Bible, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae. Tulad naman ni Kristo na inibig niya yung kanyang church at ibinigay niya yung kanyang buhay para dito. Amen? Ito yung unmistakable. Okay? Na marks ng tunay na mananampalataya. Amen? Faith in Christ. Ano yung pangalawa? Love for God and others. Okay? Secondly, tingin po, verse number 3. Verse 5:3, ha? You see, kaya nga, this morning, no? Kung kinakailangan, saligsigin mo sarili mo. Ha? Ito bang mga marks na ito, nasa iyo. Anong basayan mo? Nasa heaven ka pupunta pag ikaw ay namatay. Anong pinangahawakan mo? Ha? Wag sana baptist, wag sana baptism, wag sana yung gumagawa ka ng buti, wag sana, wag. Hindi ka pupunta ng langit sa kanyang kabaraanan. Okay? Sabi ng Bible, ano? Sa babagi, he that believeth in the Son hath everlasting life. Nung Wednesday, nandun ako sa Kabambanan. Napunta ako sa bahay ko, nakapagturan ako dito minsan sa bahay ko. Pinasok ko niya. Nakit mo ako din isang siguro mga kasing edad, di ba nagdoon. Bata ka, anong sakit mo? Nag-dialysis ako. Bata ka. Anong pangalan mo? Okay. Ako'y nakapunta na dito hindi na kita nakita. Nakapunta ako dito at namit ko, nasaan niya? Binakita ko video at kamamatay lang po niya. Kailan ako. Tulog ako. Tinuro ako. Okay, so ngayon, bakit ngayon? Kung sakaling may magtanong sa iyo, tricks, bakit mo nasabing sa langit ka pupunta pagka ikaw ay mamatay? Bakit alam mo na? Ano ba nangyari sa'yo? Sabi sa akin nag-surrender po ako ng buhay. Tricks. Sabi ng John 16, ikot mo sa akin. J.I.M. daw siya eh. J.I.M. pero hindi, of course, hindi siya sa'yo. Ano sabi ng verse 16? That whosoever what? Believes. Hindi sabi, that whosoever surrender his life, di ba? That whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. In verse 16, in John 3, this is sabi ng Bible? Okay, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sinabi pa dyan na nag-surrender, may buhay na walang hanggan, o what? Ang sumasampalataya, kita mo. Sa kaya ngayon, kung wala ka pa kanya ka lang nangit, ano ang dapat mong gawin? Mag-surrender ng buhay o manampalataya? Manampalataya. Okay. Kaya nga, napakahalaga talaga. Nasurigin ng sarili kung ikaw ay talagang nasa pananampalataya. Alright? Okay, pangatlong marks. Notice verse number 3. Andiyan na kayo? Verse number 3. Andiyan kayo? Tayo lahat. Ready? For this one, this is the love of God, that we keep His commandments. And His commandments are what? Alright? You see? Sapagat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi naman hindi mabigat. Tinawag ko sa atin? Hindi pa naman ba? Ang mga utos ng Diyos ay ano, Brad? Hindi naman. Hindi mabigat. Kasi hindi mabigat. Madali lang. Hindi mahirap gawin.
Anong gusto mo? Gusto mo. Wala kang pakialam kung yan ay gusto rin ng Diyos. Di ba? Pero ba't kapag tunay kang nakakalala sa makita mo, ang dahil lang naman pala ng pinapagawa ng Panginoon. Di ba? Kasi kung mahirap mo bigat, mali ang Diyos. Tama? Mali ang Diyos. Kaya siya nagsabi, His commandments are not grievous. Di ba? O, pangatlo, na unmistakable marks, di ba? Mark ng isang believer's what? Obedience. Obedience to what? Alright. Di ba? Pagsunod sa mga utos ng Diyos. At ang mga utos ng Diyos, hindi naman mabigat. Alam mo? Hindi mabigat. Pagkusos what? Ito'y para sa iyo. Ibinigay ng Diyos, hindi para pahirapan ka, kundi para maging magaan ang buhay mo. Yun ang totoo dun eh. You see that? Ano na ba? Hebrews 10:25. Hebrews 10:25. Ano po man? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Diba? Huwag niyong kaligtaan yung pagtitipon-tipon. Huwag niyong gayahin yung ugali ng iba. Ayaw mag-church. Diba? Kundi mag-aralan kayo sa isa't lalo't higit na mamalas yung malapit na yung araw. Anong araw na yun? Yung second coming or what? Yung kamatayan mo. Lalo ka magsumiging mag-church, huwag kang iliban. Hindi na ibig sabihin naman talaga ito. Nag-forsaking, assembling, di ba? Ba't ang kakalitan yung pagtitipon-tipon? Now, mahirap ang mag-church. Mahirap ka. Kung saan ka nakapunta eh. Di ba? Kung saan ka nakapunta. Kahit may intro ka. Di ba? Saan ka nakapunta kahit nakayapa ka. Diba? Minsan ang pag talagang Sunday, tsaka ka maarte. Kulang botones. Kulang partible. Ano na? Basta pa yung damit ko. Tansyahin mo. Todo mo yung talagang nagbabaka, tsaka magtansyahin. Hindi tapos. Diba? His commandment are not religious. Amen? Amen? Para sa atin. Okay. Going to church helps you to focus on God. Di ba nabigay siya? Sa dami ng problema mo, pagsubok mo sa buhay, hirap mo, di ba? Nalaging ang isip mo, going to church helps you to focus on what? To focus on God. Di ba namin? At nakikita mo, pag nag-focus ka sa Diyos, nakikita mo, gumagaan yung dalahin mo. Nakikita mo na that God is greater, He's bigger than your problems. There are times na akala mo, napakabigat na ng problema mo. Na parang mamamatay ka na. Di ba namin? Bakit? Kasi nakafocus ka lang dun eh. Hindi mo nakikita na higit na mas malaki ang Diyos na yung nakilala kaysa problema mo. Kasi kaya mas pabor sa'yo. Diba? Hindi mahirap mag-church, madali. Hindi ba? But pray. Ask and it shall be given. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi na naman. Humingi kayo para makatanggap kayo, para maging lubos ang inuwa. Kagala ka. Nakita mo, di ba? Mahirap mo mag-pray. Hindi mahirap mag-pray. Tamad ka lang. Tulog ka lang tulog. Kahit basa mo ka, matulog ka. Di ba? Kasi ginigising ka lang ng madaling araw para mag-pray lang. Gusto ka niyang tulungan. Gusto ka niyang makausap. Gusto ka niyang bigyan. Maniwanag sa atin, ano? Ano ba? Sabi niyo, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi ano man. Humingi kayo para makatanggap kayo. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Sapagkat ang bawat humihingi, nakatatanggap. Ang bawat naghahanap,
nakasusumbong, ang bawat kumakatok, pinagbubuksan niya. His commandments are not grievous. Amen? Nalisten Christian? Okay? Real salvation is proved by a desire to obey God and to avoid the things God commands not to do. Ano ba sa atin? Ang tunay na kaligtasan ay may katibayan ng pagnanais, matinding pagnanais na sundin ang Diyos at layuan ang mga bagay na inuutos niyang layuan mo. Obedience. Okay. Pero siyang command sa young people, sa lahat. Diba? Be not unequally yoked together with what? Unbelievers. Okay? Listen mga kapatid, mga kabataan, mga dalagang magaganda, at mga binatang pogi daw. Ano ang command ng Diyos? 2 Corinthians 6:14, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Huwag kayong makipumatok sa hindi mananampalataya. Diba? Sapagkat anong pakikisama meron ng kaliwanagan sa kadiliman o ang kalikuan sa katuwiran. Diba? Hindi mo pakaliwanag, diba? Okay, kung maliligaw ka rin lang at magpapaligo ka, huwag kang magpaligo sa hindi Kristiyano, sa hindi saved. Isang Christian, yun ay para sa iyo. Sa ikabubuti mo. Obedience to God's command, pangatong unmistakable na proof ng isang naligtas. Okay? Ano pa? Abstain. Lumayo ka sa lahat ng anyo ng masama. Paliwanag ba? Lumayo ka sa alak, lumayo ka sa adik, lumayo ka sa syabog, lumayo ka sa sugar, lumayo ka. Obedience. Isang katibayan ng tunay na naligtas. Okay? God's commandments are not meant to weigh us down, but to live up and to give us what spiritual freedom. Amen, listen? Amen? Spiritual freedom. John 8:32, ye shall know the truth, and the truth shall make you what? It shall make you free. Bibigyan ka ng kalayaan. Okay, kaya nga, obedience, pagsunod sa kanyang mga utos, pagsunod sa kanyang mga salita. Alright? Okay, at don't forget, ang salita ng Diyos ay what? Katotohanan. Amen? At ang katotohanan na siya, what? Okay, naman, nagpalaya tayo sa katotohanan. Nagpalaya tayo ng katotohanan. Okay? Don't forget. Okay? Dati tayo alipin ng diablo. Tama ba? Tama? Dati tayo alipin niya. Tayo alipin ng kasinuri ng diablo. Okay? Ano yung mga big lies na yun? Na kung hindi sa salita ng Diyos, until now, alipin tayo ng kasinungalingan? Ano yung mga big lies na yun? Okay, paano ko lang? Okay, ano yun? Alright, number one is what? Big lies of the devil. Remember that? Okay, ano yun? The Bible are not true. Diba? Amen? Ini kasinungalingan. Alright? Yun ang kanyang ginamit kay Adam and Eve upang at napabaksak niya yung mag-asawa. Hindi totoo ang salita ng Diyos. Okay, ano yung pangalawa? All religion are to worship the same God. Okay? Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Ito yung kabulaan ng Diablo. Ano sabi ng Bible? All religions worship the same God. Pareho-pareho lang. No. Hindi pare-pareho lang. Okay? Hindi pare-pareho lang. Itong gatong teaching is what nagdadala at nagdala ng maraming tao sa impyerno. Okay? Ibig niyong palabasin yung Diyos ng Mormos, yung Diyos natin, iba lang ang pangalan. Ibig niyong palabasin na si Allah ng Muslim, hindi nila Diyos natin. No, kalokohan yun. You see? Hindi lahat ng reliyon pare-pareho lang. Okay? Iba-iba lang daw ang pangalan ng Diyos. No.
There is only one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Okay? Ano yung pangatlong lies ng devil? Pangatlong lies ng devil? Pakalabas ka? Oh, okay. Okay. We are all going to heaven. Ang lahat daw ng tao sa langit din pupunta. Iba-iba lang doon ang dinadaanan. Hindi lahat ng kalsada pupunta ng Manila. Hindi lahat ng kalsada pupunta ng Bicol. May mga daan na tila matuwid sa mata ng tao na tamatang-duloy patungo sa kamatayan. Okay? Hindi lahat na lang pupunta. Mas marami ang tutungo ng impyerno kaysa langit. Don't forget that. Matthew 7:13-14, sikapin yung pumasok sa makipot na pinto. Sapagat maluwang ang pintuan, makikinandan patungo sa buhay. At kakaunti ang nakasusumpong. Sapagat maluwang ang daan, malapad ang pintuan, patungo sa kapahamakan at mas marami ang doon ay pumapasok. Kasi mas marami magpupunta ng heaven sa heaven. Kaya hindi lahat sa heaven pupunta. Sa araw mo lang ngayon, darating ating Panginoon to rapture His people, His saints. Meron siyang kukunin, meron siyang iiwanan. Don't forget that. Okay? Kaya mahalaga na iniibig mo yung kanyang salita, binabasa mo at handa kang magpasako sa kanyang salita. Okay? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Okay, ano ba yung isang lies ng David? Okay? That we just have to be good to be saved. Maggumawa ka na doon ng kabutihan, maliligtas ka. Kalokohan yan. Kabulaanan yan. Okay? Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is what? It is the gift of God. Sa biyaya kayo naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa mga gawa para hindi ka makapaghambog sa Diyos. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Okay. Obedience to God's command. Magaan ba sa iyo ang sundin ang salita ng Diyos? Okay? Nagagala ka ba na ito'y iyong pakinggan at iyong gawin? Or paano bang napipressure ka lagi? Listen carefully, tandaan mo din, okay? Saved person will receive the Word of God kapag ito'y ipinangangalan. Ang taong ligtas tumatanggap ng salita ng Diyos na pinapangalan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? At meron siyang desire to hear it. And, higit sa lahat niya, and the ability to understand it. Naiintindihan ang pinag-uusapan. Ano ba ito? Ano ko yung naturuan natin sa lumban, tumanggap, nagpabaptize. Pero bihira mag-church hanggang sa bandang mali ay nawala. Bisa sumulpot ulit. At pag sumulpot ay Pastor, ngayon ay medyo pag nakikinig po ako ng preaching, medyo nakaka-connect na ako. Nakaka-connect. Yung araw parang hindi ko medyo nakaka-connect na. Wala ka ibig sabihin. Hirap siyang maunawa yung salita kahit simpleng-simple lang. Tunay na hindi mo maunawa kung hindi ka ligtas. Kasi wala kang espiritu ng Diyos. Diba? John 14:23, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in me, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Totoo naman talaga, di po ba, na kung sa ating sarili lang na naunawa, hindi mo talaga maintindihan ang Bible. Kulang ka dun eh. Para maunawa mo yan,
meron kang Holy Spirit na siyang magtuturo at magpapaunawa sa iyo. Amen. Okay? And of course, higit sa lahat, meron kang desire na pakinggan. Tama? At matapos mapakinggan, gawin mo ang napakinggan mo. And obedience. Obedience. Okay? Alright? Ito yung pagsunod na hindi ka napilitan na kundi talagang ginawa mo sa pag-ibig mong bigyan lugod ang Panginoon. Okay? And lastly, verse 4. First John 5:4. Pamulit. Nakatibayan, ha? Okay? Katibayang hindi mapag-aalinlanganan. Alright? Talagang makikita mo sa isang tao na tunay na naligtas at nakakilala sa Lord. Alright? First John 5:4. Nandiyan na kayo? Ready? Basa. For whatsoever is born of God. Na-born again, ha? Na-born again. Okay? Pakilakas. Ano yun? Overcometh the world. Kati ha? And this is the victory that overcometh the world. Even our what? Even our faith. You see? And number 5. Kaya, who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Is it word? Maraming ulit na binanggit yung sa what? Overcometh. Overcometh. Kasi ipinanganak siya ng Diyos. Alright? Now, ano yung ika-4 na ebidensya, na malinaw, na makikita mo sa isang tunay na naligtas? Victory. Victory. Victory over the world. Nagtatagumpay siya. Kaya ano yung ika-4 na ebidensya na kaligtasan? Victory. May tagumpay. Amen? Hindi siya talunan ng problema. Hindi siya talunan ng mga tukso ng sa kasalanan. Hindi siya talunan ng diablo. May tagumpay siya. Nagtatagumpay siya sa mga temptation, sa mga vices. You see? Bilang mga anak ng Diyos, as God's children, we are not victims, but victors. Amen. Naliwanag ba? We are not victims, but what? Victors. Okay? Living with purpose and power. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Amen. May tagumpay. Sa isang tuloy na Kristiyano. Okay? Sapagkat si Kristo nabubuhay na sa Kanya. Galatians 2:20. Anong Galatians 2:20? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ what? Christ liveth in me. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa lamang, ikinabubuhay ko na naman sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at nagbigay ng buhay para sa akin. May tagumpay sapagat may Kristo nakatira at gumagawa sa buhay ko. You see? Ay, hindi para maging adik yung Kristiyano. Alam mo ba? Hindi siya parang magumong sugal. Bebenta lahat, sasangla lahat, pantaya lahat. Paano yun? Hindi mo kapalipaliwala yun. Paliwanag ba? Isang stick na sigarilyo, hindi mapaglabanan eh. Matutulog na, lalabas pa ng bayan. Mag-aanap na pabili ka sa stick. Naku, inan. Hirap, diba? Victory over God, o victory over the world. Ito yung isang mark ng isang tunay na mananampalataya. Let me say, this victory is not a mere possibility. Hindi ito yung pwede kang magtagumpay. Maaari kang manalo. Hindi yun. Ano yung taya? Hindi. Because itong victory ito yung what? Ito po'y ipinangako. Maniwala ba sa atin?
Maliwanag ba? Ito po'y ipinangako ng isang tunay na ipinanganak na muli by faith in Christ Jesus. Maliwanag ba mga kapatid? Amen? Oh, okay? Hindi rin ito yung bang ikaw ang nagpipilit. Nakinig naman, di ba ako? Hindi pinipilit mo sarili mo. Again, may Kristong gumagawa na sa iyo. Gumagawa na sa iyo. Alright? Romans 8:37. Romans 8:37. Tayo po lahat? Romans 8:37. Kaya nga, okay, Christian is to rise above temptation, fears, and pressure. Okay, magtatagumpay ka, makakatalit ka sa lahat ng iyan. Alright? Okay, Romans 8:37. Tayo na po lahat? Tayo, ready? Nay, in all these things, we are what? We are more than conquerors. Bakit? Through Him that loved us. Higit pa tayo sa mapagtagumpay dahil kay Kristo sa atin ay umibig at naghandog ng buhay para sa atin. Ha? Okay, kaya ulit, nagtatagumpay ka ba? Nagwawagi ka ba sa laban ng buhay? Ha? Nagtatagumpay ka ba sa mga tukso, sa mga pagsubok? Namumuhay ka ba na mayroong layunin ng buhay mo? May direksyon ka na ba? Yun naman talaga dapat eh. Hindi pwedeng walang purpose ang Diyos. Bakit ka naligtas? Hindi pwede. Meron siyang plano, meron siyang ibig na mangyari sa buhay mo. At isa na rito is what? Ang magtagumpay ka na isang mananampalataya. Okay? Ito po yung unmistakable marks ng isang tunay na Kristiyano. Ano yun? Number 1? Napalandaan na siya? Pakitakas na? Okay, faith in Christ. Okay, ano pa isa? Love. May pag-ibig sa Diyos. At what? Sa mga tao ng Diyos. Kaya gusto mo nag-church. Gusto mo. Kasi mahal mo yung God. Gusto ko eh. Mahal mo. Kaya gusto mo mag-church. Hindi ka pala pilitin mo lang. Hindi. Okay, ano yung pangatlong marks? Obedience. Madali sa iyo ang sumunod. Kaya, yung preaching, hindi ka natitisod. Alright? Hindi ka nag-iisip na, pinatatabaan lagi ako. Hindi ka mag-iisip. Pag gano'n ang-iisip mo, ewan ko na sa'yo. Ako sa lahat ng membre ko lang ang pinatabahan nito, ba't napakamahal ka naman sa akin? Hindi ba? Baka mag-service naman ng iba. Pag ginala mo si sister. Hindi. Okay? Obedience. Amen? Mayroon kang desire, hunger, thirst the Word of God. And always na mapakinggan ito, willing kang sundin at maka-answer. Ano yung kaapat? Victory. Ha? Tignan mo sarili mo, nagtatagumpay ka ba? Yes. Okay, don't forget, all people have trouble. Kahit pastor, nagkakaproblema may trouble. But God's people have what? Oh, may tulong naman ang Diyos sa atin. Diba? Kaya magtatagumpay ka. You are more than conquerors. So, ngayong umaga, tuloy po kayo lahat. This morning, kung meron